Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin tong issue na to. And unfortunately, nagva-viral to ngayon sa Facebook for all the wrong reasons dahil according to some, mali-mali daw yung pag-handle ni Yana rito kasi siya yung ating feature vlogger of the day. Okay, so si Yana ay isang motor vlogger na merong significant following sa iba't ibang social media platforms, and ang kanyang main content is motor vlogging, and of course she's very beautiful. Okay, ilagay lang natin yon dito. Kaya lang yung mga tao is medyo hindi magaganda yung sinasabi sa kanila. I will read some of the things na sinasabi ng mga tao para lang makita natin. Okay, sabi nito ni Zyke Daniel, for the views ipahiya mo yung sarili mo. And yung iba naman, eto si Ciliador, after reading the comments in your Ciliador PH, actually isa yan sa mga sikat na car related or motor related na mga pages dito sa Facebook. After reading comments and your replies, ang hirap mo nang ipagtanggol. Kasi nga sinasabi niya dito, walang may pake at Gerald Memita. Who is Gerald Memita? Ito, I don't care if that would change your views about me. After all, I prefer my follower that thinks and has actual common sense. Okay, so mamaya pag-uusapan natin yan. I am not here to be anyone's cup of tea. You can follow other vloggers who'd be bent to all your approvals, lol. I'm here to be the grain who has common sense. Okay, so common sense ang pinaglalaban ni ate dito. Ang tanong dyan, kasi 'di ba dapat ang common sense something that it's automatic thinking. Kumbaga, gagamitin mo lang yung iyong a little bit of your IQ, mafi-figure out mo na kung ano yung tama or ano yung mali. Okay, so yung initial issue dito kasi ayaw silang padaanin hindi naman ayaw padaanin. Siguro hindi lang aware si Kuya rito na may naka-tailgate sa kanya ng mga motor vloggers na may malaking crew. Okay? Kasi you have to give benefit of the doubt to the other side And of course meron silang ibang agenda. Si Kuya din merong ibang agenda. And wala naman kasing, etong road na to kasi it's an open road. Wala siyang lanes. Okay? So, mahirap sumunod sa lanes, lalong-lalo na kung iniingatan mo yung gulong nung yung sasakyan, kasi we will hear from Kuya mamaya, yung may-ari ng pickup, kung bakit ganun siya magpaandar. Okay, so isa pa, anuhin ko lang to I don't think na issue yung pag-overtake ng motor kasi it was done in a safe distance. I-clear lang natin yon para kasi ito yan Kahit in-overtake ka niya, walang problema sa pag-overtake in my opinion. Ang may problema, ito, panoorin natin. Yan, pinakyuhan niya si Kuya. Okay, so doon sa tingin ko may problema kasi it's very rude. Okay, kasi hindi siguro, bata ko pinakyuhan nun, hindi ko naman yan mga kilala. Kasi nga hindi siguro alam ni Kuya na nandun sila or meron silang hinahabol na time kasi kanya-kanyang agenda naman yan pag nasa labas ka. So ang ginawa nila Yana is inantay nila yung crew nila, and unfortunately habang naghihintay sila, tumigil yung pick up. Okay, eto na yan, super good. So for natin content, ayan na. Sabi of course siguro si Idol hindi niya kilala si Kuya, hindi niya alam na babae si Yana. So ang sabi niya, ba't namamakyo ka, boss? Pero ano? Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo yung lubok-lubok yung daan. You tell me. Ayun nga yun So siguro ang pino-point out nito na kaya ganun siya magmaneho is ano lang, kumbaga inaalalayan niya lang yung sasakyan niya. Tuloy na. Bakit nga ba? No, you tell me. You tell me. You tell me. Huwag ka mamamakyo. Bakit nga ba? Bakit nga ba namamakyo? Tell me. Nagit-git nyo kasi. May side mirror pa ako, wala.
Ayun. So, well, sa tingin ko, yun lang yung isa sa mga issue na pwede nating totoong pag-usapan dito in relation to LTO's ruling. Okay? Kasi, of course, yung LTO sila ang nag-facilitate ng mga rules and regulations sa traffic dito sa ating bansa. So, whatever they say, it will always prevail. Okay? Unless siguro may something unconstitutional silang gagawin and you have to like go to the Supreme Court. But, yung ruling nila will prevail. Okay, so ano yung sinabi ni Yana rito? Ulitin natin. Git-git nyo kasi. May side mirror pa ako wala. May side mirror ka, ako wala. Okay, yun yung sinabi niya. And ano yung sinabi ni Kuya? Bakit nga ba? You tell me. Git-git nyo kasi. May side mirror pa ako wala. Okay, una, sabi sa LTO rules hindi, I'm not making this up. Ito ginugel ko lang. Ito, and makikita nyo naman yan pag binasa nyo yung mismong rules and regulation. Ito, yes, motorcycle in the Philippines are legally required to have side mirrors. Dapat, kung magmumotor ka, dapat may side mirror ka. Okay? Nakasulat yan dyan. LTO Administrative Order AHS 2018 015. Okay, specify that motorcycle must be equipped with side mirror as part of the required accessories. Okay, specifically it lists as headlights, tail light, signal light, brake light, side mirror, and horn as necessary. So, given this ruling ng LTO, malalaman na natin sa kanila kung sino yung tama at mali. Ang tama, yung may side mirror. Kung wala kang side mirror, mali ka. Hindi mo pwedeng i-argue yun, di ba? Ulitin natin Ganda nun eh. Ito. Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Oh, di ba? Bakit nga ba? Alam mo ako din miski si Kuya mako-confuse ako kung bakit ako yung mali Kasi nga, ba't mo ko pinakyuhan? Kasi yun lang yung gusto kong malaman Brad, ba't mo ko pinakyuhan biglang na-stun si Kuya kasi nakita niya lady rider di ba? Alam mo yung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? No, you tell me. You tell me. Huwag kayo mamakyan. Bakit nga ba? O yun lang naman. Huwag ka naman makyo. Ako si ate dyan. Okay, pasensya ka na Kuya. Next time. Di ba dapat ganon? Ako lagi kong sinasabi sa inyo, let cooler heads prevail. Alam nyo, nung bata ako, if I was a little bit if I let my cooler head prevailed, siguro less trouble ako sa buhay ko. Hindi nga, yun, try nyo aralin isa yun sa mga underrated wisdom na pwedeng ibahagi ko sa inyo. Tuloy na. You tell me. Git-git nyo kasi. May side mirror pa ako. O naki ano din yung nakigigit-git, hindi na, baka nga kasi may iba siyang agenda, 'di ba? At saka paano ba yung ginigit-git? Baka naman ayaw niya lang baka syempre malaki yung sasakyan niya baka yun yung pace na gusto niya. Pwede niyo naman siyang businahan 'di ba? Wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Tama? Ba't ikaw wala? Hindi nga, sabi naman niya wala siyang side mirror Di ibig sabihin dapat dapat meron siya, okay? Ikaw ang magganon. Use your side mirror. Tas ako wala Ba't gano'n, Pero buti na lang itong si Idol, yung kasama niya, pinaalis na para wala ng komosyon. Ito yung ito siya, I'm happy na meron kang crew na ganyan. Nag-de-escalate yung tawag dyan, okay? Tuloy natin. Now, mga kamatis, mga kaibigan, idea ko lang, ko lang naman to sasabihin ko lang to dun sa mga vloggers na kaibigan natin or hindi natin kaibigan. Pag merong tao kayong nakuhanan sa vlog nyo, bago nyo i-post, magpaalam muna kayo dun sa tao. Of course, kapag taken in public yan, wala naman expectation of privacy yun. Halimbawa, nag-picture ka, tapos accidentally nakuhanan mo yung nasa side mo, wala namang problema doon. What matters is kapag magpo-post ka na and gagamitin mo siya sa vlogs mo, katulad nito. Kung ako si Kuya, yung may-hari ng pick-up, I will contest. Sabi ba mo ko linagay sa vlog mo? Di mo man lang binlur yung mukha ko. It's for everyone to see, di ba? Kung ako, yun, well, that's my opinion on the matter na kasi nga, meron pa siyang incendiary words na sasabihin and we will end there, mga kamats, mga kaibigan.
Gaganyan ka pa. Sira ulo. Wala. Hindi mo ang fucking plate number yan. Bakit? Ano gusto? Pero po. Mais pa. Marami ko yung pangit mong sikap. Puchas. Ulit. Gaganyan ka pa. Sira ulo. Wala. Drama? Drama? Gusto na lang. Puchas. Gusto ko na. Gaganyan ka pa. Sira ulo. Wala. Hindi Actually, mo ang fucking plate number yan. tingnan daw yung fucking plate number niya. Okay. Mais pa. Marami ko yung pangit mong sikap. Puchas. Tang ina mo, bababaan mo pa ako gago. Okay, so minura niya lang yung naman yung lalaki. Kaso, alam nyo, siguro naman may mga namura na ako sa buhay ko. Kaso iba kasi talaga pag may publishing aspect. Okay. Siguro magigets yun ng mga nanonood ng hindi, sana lang kasi nga may publishing aspect eh. Ako si kuya dyan, iko-contest ko yan. Ba't mo pinost? Minura mo pa ako. 'Di ba? So ang moral lesson talaga dito is, let cooler heads prevail. Anyway, kay Yana, sana last na to na ganyan, kasi alam naman natin minsan yung init talaga, mainit yung panahon tapos iinit din ulo, hindi naman maganda yon. And so maglagay ka na rin ng side mirror. Sabi sa LTO, kailangan yan. Yun lang naman yung sa akin for today, gege mga lads.